Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, mapapanood nyo ang 5 hayop na pinakamatakaw sa buong mundo. Matutuklasan nyo rin kung bakit malaki ang kanilang pagkakapareho sa ating mga tao. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ika-5 pwesto. Ito ang mga giant panda at isa ito sa pinakamasiba na hayop. Pihikan ito sa pagkain dahil tanging kawayan lang o bamboo ang kanilang kinakain. Gayunpaman, hindi sila pihikan sa kung gaano karami ang kanilang lalamunin. Sa isang araw lang nakakaubos ito ng 12 hanggang 38 kilo ng bamboo. Kumbaga kung ang panda ay may bigat na 100 kilo, pues dapat siyang kumain ng 40 kilo ng kawayan araw-araw para hindi siya magutom. Kailangan nilang kumain ng kumain dahil mababa sa nutrisyon ng kawayan para lang makuha ang sapat na sustansya. Alam mo, hindi ko masisisi ang mga panda kung bakit kawayan lang ang gusto nilang kainin. Kasi masarap naman talaga yan at maski tayong mga tao, kinakain din yan. Nakakain ka na ba ng labong? Ito yung bamboo shoots o yung mga bagong sibol na kawayan. Pwede itong kolektahin para kainin. Sa ibang probinsya, tinatawag itong tambo at dabong. Kailangan muna itong pakuluan ng 30 minuto dahil pwede kang malason pag kinain mo ito ng hilaw. Madalas itong inihahalo sa mga may sabaw dahil para na rin itong gulay na puno ng sustansya. Akalain mo yun? Meron pala itong vitamin B, vitamin E, vitamin C, iron at zinc. Ang sarap nito, pwede palang gawing okoy ang labong. Sa sobrang sarap ng kawayan, hindi nakapagtataka kung bakit sobrang taba na ng mga panda sa kakakain. Kumain din kaya ako ng maraming labong para maging kasing cute ko rin ng mga panda. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Pang-apat sa ating countdown ng pinakamasibang hayop ay ang bearded vulture. Alam mo kung bakit sila tinawag na matakaw? Yan ay dahil sa kaya nitong lunukin ang buong mahabang buto. Ouch! 90% ng kinakain ng mga bearded vulture ay puro buto ng mga namatay na hayop. Sila lamang ang tanging ibon na kayang mabuhay ng tanging buto lang ang kinakain. Kung ang mga panda ay nabubuhay sa pagkain lang ng kawayan, ang mga bearded vulture naman ay kontento na sa pagkain ng buto. Kada araw, kailangan itong kumain ng 20% ng kanilang timbang. Kumbaga kung ang bearded vulture ay may timbang na 7 kilo, kailangan nilang kumain ng 1.4 kilos ng buto araw-araw. Siguro, sarap na sarap ang mga vulture sa buto dahil maski naman tayong mga tao, ganun din. Isa ka ba sa libu-libong tao na halos pumutok na ang batok kakakain ng bulalo? Masarap kasi pakuluan ang buto ng baka, tapos sisipsipin mo yung laman ng buto. Yung nasa loob ng buto, yan ang bulalo o yung utak ng buto o sa wikang Ingles, bone marrow. Para sa iba, ito ang pinakamasarap na parte ng baka. Yun nga lang, hinay-hinay lang sa kain dahil matas ito sa kolesterol. Kapag naparami ka ng kain ng bulalo, baka bumara ang mantika nito sa ugat ng iyong puso at baka atakihin ka pa sa puso. Oof! Buti na lang at ang mga bearded vulture ay hindi inaatake sa puso kahit marami silang kaining bulalo. Kung minsan, ibinabagsak pa nila ang buto kapag masyado itong malaki para pag nahulog sa lupa, basag ang buto. Sa ganung paraan, mas madali na nilang makakain ang pirapirasong buto. Ang galing no? Nakaisip ng diskarte ang mga ibon na to. Ingat lang dahil baka ikaw ang mahulugan ng buto sa ulo at mabasag pa yung bungo mo. Pero wala pa rin silang panama sa susunod nating contender na hindi hamak na mas matakaw pa sa ibon na to. Pangatlo sa ating countdown ng masisibang hayop ay ang mga sea otter. Mukha lang silang cute pero parang halimaw sa katakawan ang hayop na to. Alam mo ba na kailangan nilang kumain ng 25 to 30% ng kanilang timbang sa loob ng isang araw? Ibig sabihin, ang sea otter na may timbang na 40 kilos, nangangailangan kumain ng 12 kilos araw-araw para mabuhay.
Ilan sa paboritong kainin ng sea otter ay isda, hipon, alimasag at sea urchin. Pero ang pinakamadalas nilang kainin ay ang mga shell gaya ng tahong, talaba at scallops. Ipinupukpok pa nga nila ang mga kabibe sa matigas na bagay para mabasag. Kung minsan, naglalagay pa ng bato sa dibdib ang sea otter, tapos dun niya sa bato ipupukpok yung kabibe. Ang galing, no? Ang talinong hayop. Sobrang sarap kasi ng scallop kaya abala buong araw ang sea otter kakakain nito. Siyempre, hindi lang sea otter ang nasasarapan sa scallop. Maski kasi tayong mga tao ay bet na bet yan. Para sa akin, may ihahalin tulad ko ang lasa ng scallop sa karne ng hipon na 3 beses na mas masarap. Masustansya ang pagkain ng scallops dahil mayaman ito sa protein, selenium at omega-3, mga pampalakas ng resistensya. Maraming paraan para lutuin ang scallops. Pwede mo itong ilagay sa oven at lagyan ng pampalasa para malinamnam. Pwede mo rin itong ihawin tapos lagyan mo ng cheese para mas yummy. Yun nga lang, mahal ang per kilo ng scallop sa Pilipinas dahil umaabot ito ng 1,000 piso. Depende pa yan sa laki. Mas malaki ang scallops, syempre, mas mahal. Buti na lang at ang mga sea otters ay hindi kailangang bumili ng scallops dahil libre lang nila itong nakukuha sa dagat. Ang cute siguro ng sea otter pag meron silang pera, tapos bibili nila yung scallops. Siguro baka ibigay ko na lang ng libre kasi ang cute nila. Pangalawa sa ating countdown ng masisibang hayop ay ang Tasmanian Devil. Kapag naaktuhan mo ang hayop na to kung paano kumain, siguradong kikilabutan ka. Para kasi itong halimaw na nakikipag-agawan ng pagkain at sobrang matatapang. Alam mo ba na ang isang Tasmanian Devil ay kayang kumain ng 40% ng kanilang timbang? Kumbaga kung ang Tasmanian Devil ay may timbang na 14 kilos, pues kaya nitong kumain ng 5 kilo sa loob lang ng isang araw. Malakas ang panunaw ng bituka ng Tasmanian Devil kaya kahit busog na sila ngayon, siguradong gutom na naman sila bukas. Madalas ay karne ng kangaroo ang paboritong laman tiyan ng mga hayop na ito. Ang isla kasi ng Tasmania ay sagana sa populasyon ng kangaroo. Sa sobrang dami ng kangaroo, maski ang mga tao rito ay natuto na rin kumain nito. Sa halaga na 20 Australian dollars o katumbas ng 775 pesos, pwede ka na makabili ng karne ng kangaroo. Sabi ng mga nakatikim na neto, para ka lang daw kumakain ng karne ng tupa kasi medyo makunat raw ang karne ng kangaroo. Dapat daw medyo hilaw-hilaw raw ang luto sa karne para hindi mo overcook at hindi kumunat. Ikaw, gusto mo rin bang tikman ang karne ng kangaroo? Comment down below kung gusto mong tikman o mas naaawa ka sa hayop kaya ayaw mo. Ngayong nakilala niyo na ang 4 sa pinakamatakaw na hayop sa balat ng lupa, oras na para makilala niyo naman ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Ang top 1 sa countdown ng masisibang hayop ay ang pinakamaliit sa ating listahan. Ang ibon na lumilipad papasok sa ating kompetisyon ay walang iba kundi ang hummingbird. Nabubuhay lamang ang mga ibon na ito sa pag-inom ng nektar ng bulaklak. Meron silang mahahabang dila para kayaning sipsipin ang loob ng bulaklak. Sila ang pinakamatakaw na hayop dahil sa loob lang ng isang araw, kaya nilang kumonsumo ng nektar na kasing bigat ng kanilang buong katawan. Kumbaga kung ang hummingbird ay may timbang na 10 gramo, pues kaya nilang uminom ng nektar na higit pa sa bigat ng kanilang buong katawan. Kailangan nilang uminom ng maraming nektar dahil ito lamang ang tanging nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Kung hindi sila iinom ng maraming asukal, mawawalan sila ng enerhiya para ipagaspas ng mabilis ang kanilang pakpak. Bukod pa riyan, ang mga hummingbirds ay ang may pinakamabilis na metabolismo sa lahat ng ibon. Ibig sabihin, mabilis malusaw sa kanilang tiyan ang kanilang kinain, kaya kailangan nilang kumain ng kumain. Umiinom sila ng nektar kada 10 minuto.
Kapag ang hummingbird ay hindi nakainom ng nectar sa loob ng 2 oras, ang ibon na ito ay pwedeng mamatay. Sa loob ng isang buong araw, nakakayanan nilang bumisita sa 2,000 piraso ng bulaklak para uminom ng sapat na nektar. Kaya naman may mga tao na naglalagay ng timpla ng asukal at tubig para makatulong sila sa mga nauuhaw na hummingbird. Hindi mo masisisi ang mga hummingbird kung bakit napakatakaw nila dahil kung hindi sila kikilos, siguradong mamamatay sila sa gutom. Dahil dyan, sa kompetisyon ng pinakamatakaw kumain, ang mga hummingbirds ang tatanghalin bilang pinakamasiba sa animal kingdom. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kyle Agustin at Achilles. Hello rin kay Marjan Dato. What's up kay Dylan at Matt Erose, Sandrick at sa pamilya Humawan, Mackenly Matiyong, at kay Johanna, Clark Harris at Kate Giwan. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!